kayo dyan? Ibig ba sabihin narinig niyo lahat ng pinag-usapan namin dalawa? Tanong ni Leah na kita na sa mga mata niya ang pangamba. Napatingin lang muli sa amin ng mahal ko habang tinititigan ako ng masama. Nakikinig kayo sa usapan ng may usapan? Kailan ka pa naging chismoso ha, Felix? Henry, yan bang tinuturo mo sa pinsan mo ha? Galit na ani ng aking mahal na ikinagulat namin ni Henry at napatingin pa sa akin. Itong prinsipe mo nagsabi na huwag ako maingay. Bakit sa akin na naman ang sisi? Ani naman ang pinsan ko na naiinis. So, narinig ganin yung lahat ng pinag-uusapan namin dalawa na Lian? Tanong naman ni Jamie. Napangisi kaming dalawa ni Henry at nilundag lang namin ang sabay ang kinaroroonan nila. Napaatras naman ang dalawa nang makita na papalapit kami ni Henry sa kanila. Sinong matandang hukluban ha? Galit kong ani habang pinaniningkitan ko ng titig si Lian. Sinong nakakadiri at iyo ha? Naniningkit na mata namang ani ni Henry kay Jamie. Biglang tumalikod ang dalawa at kumaripas na agad ng takbo at hahabulin na lang sana namin nang bigla kaming pigilan ni Colleen. Felix! Henry! Anong kalokohan ang pinaggagawa niyo ha? Bakit kayo nakikinig sa usapan na may usapan ha? Hindi ba't kayo na rin ang nagsasabi na huwag makikinig sa usapan ng iba dahil kawalan ng respeto iyon? Bakit kayo nakinig sa usapan nilang dalawa ha? Galit na ani Colleen. Nagkatingin na naman kami ni Henry at sabay pa kaming napakamot sa aming ulo at hindi namin malaman kung ano ang sasabihin namin sa kanila. Anong pinag-uusapan nila ha? Tungkol ba sa lalaki? Ha? Agad na ani Olga, kaya napangisi ako ng malaki. Olga! Saway ng mahal ko sa kanyang kaibigan. Don't tell me na hindi ka interesado sa love life ng dalawang yun ha? Isipin mo, Basti, napaka-astig kung ang dalawang yun ay lumalambot pala pagdating sa lalaki. Tigasan ng dalawang yun, lalong-lalo na sa Lian. Grabing humataw sa labanan ng isang iyon. Felix, ano nga kasi pinag-uusapan nila? Ani Olga, napatingin naman ako sa mahal ko na umiling sa akin na ibig sabihin ay huwag ako magsalita. In love sa Lian at balak pikutin si Harold. Tinawag pang matandang hukluban sa Felix. Sabat ni Henry sabay halakhak ng malakas. Kaya sa inis ko ay sinakal ko ito na gamit ang aking braso sa leeg nito. Kaya pareho kami bumagsak sa damuhan nang magwala si Henry. Tarantado ka ha? Pinagdidiinan mo pa talaga sinabi ng buwisit na Lian na yun ha? Ikaw, sinabihan ka dyan na nakakadiri at ew! Sigaw ko na ikinatawa na ng tatlong babaeng nakatayo. Malapit lang sa amin. Hawak pa ng mahal ko ang tiyan niya habang panay ang tawanan nila. Napakunot noo kami magpinsan kaya binitawan ko na si Henry at naupo kami sa damuhan. Mahal, anong nakakatawa? Naiinis kong ani kay Colleen habang ang uso ko'y umaabot na yata hanggang sa palengke ng Laguna dahil sa sobrang inis. Tinawag ka talaga niyang matandang hukluban? Ani pa niyang muli sabay tawa nila ng malakas. Kaya sa inis ko'y sinabunutan ko ang aking sarili. Sige, sabunutan mo sarili mo para tawagin ka naman nilang matandang kalbong hukluban. Pangaasar pa ni Henry at siya naman ang tumawa. Kesa naman sa'yo nakadiri daw ang itsura. Wika ko. Naupo sa tabi namin ang tatlo at ang mahal ko ay inihilig ang kanyang ulo sa aking balikat. Kaya naman sinapo ko ang pisngi niya at inihiga ko ang ulo niya sa kandungan ko. Tinulungan naman siya ni Adriana iunat ang mga paa nito upang maihiga ng maayos ang katawan niya sa may kakapalang damo. Third person over voice. Ilang araw na din silang naninirahan sa Laguna sa bahay nila Andrea. Ang ibang kaibigan nila Felix ay umuwi muna sa kanila upang asikasuhin ang kanilang mga negosyo. Ganoon din si Felix. Nagpaalam siya sa kanyang kasintahan dahil may pinapaasikaso sa kanya ang kanyang ama na isang negosyo nila na nakatayo sa Makati. Nakaharap ngayon si Felix sa computer niya nang tumunog ang intercom. Mabilis niya itong sinagot nang hindi inaalis ang kanyang paningin sa screen ng computer. Sir, Mr. and Mrs. Andrade would like to see you. Ani ng kanyang secretary na ikinagulat niya at mabilis siyang sumagot sa kanya na naiinis. What the hell? Let them in! Stupid woman! Galit na sagot ni Felix. Alam naman ng lahat na magiging bianan niya ang mag-asawang Andrade pero itong bago niyang secretary ay kiniinisan niya dahil pakiramdam niya ay tatanga-tanga. Humingi naman ng paumanhin sa kanya ang kanyang secretary na hindi na niya pinansin pa. Naiinis siya kaya agad niyang pinutol ang pag-uusap nila sa intercom. Bumukas ang pintuan ng kanyang opisina at masaya niyang sinalubong ang mga magulang ng kanyang kasintahan. Napadaan ho kayo? May kailangan ho ba kayo sa akin? Wika ni Felix sa mag-asawang Andrade. Naku iho, wala naman.
Gusto lang sana namin ihabilin sa iyo ang aming anak dahil kailangan na namin bumalik ng Milan. Noong isang araw pa sana pero may mga inasikaso pa kasi kami. Nakausap na rin namin si Ali. At sabi niya ay kasama mo raw siya sa bagong tinitirhan ni Andrea. Ikaw na muna sana bahala sa unikaihan namin dahil kailangan na talaga namin bumalik ng Milan mamayang hapon. Ani ng ina ni Colleen kay Felix. Hindi mo na ho kailangan sabihin yan sa akin. Huwag ho kayo mag-alala dahil ako nang bahala sa prinsesa ko. Wika naman ni Felix. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap nila at nagpaalam na rin ng mag-asawang Andrade. Inihatid ni Felix ang magiging bianan niya hanggang sa labas mismo ng building. Habang naglalakad siya sa hallway patungong private lift, ay isang malaking braso ang umakbay sa kanya kaya napahinto siya sa kanyang paglalakad. Anong ginagawa mo dito ha? Tanong ni Felix sa kaibigan niya si Calvin. Wala lang, di ba ako pwedeng pumunta dito ha? Anito kay Felix sabay tawa ng mahina. Hindi naman kumibuhos si Felix at nagpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating sila ng private lift. Bakit pakiramdam ko isasakit ang ulo ko sa'yo ngayon sa mga sasabihin mo sa akin ha, Calvin? Ani Felix kay Calvin nang hindi niya ito tinatapunan ng tingin. Narinig naman ito ang mahinang pagtawa ng kaibigan kaya napapailing na siya ng ulo. Puro yata sakit ng ulo ang hatid niyo sa akin. Wikang muli ni Felix habang hinihilot na nito ang sentido niya. Pakiramdam niya hindi pa man nagsasalita si Calvin ay sumasakit na agad ang kanyang ulo. Ano bang problema mo ha? Babae bang ipinunta mo dito? Ha? Tanong ni Felix. Pero wala siya nakuhang tugon mula kay Calvin dahil panay lamang ang tawa nito ng mahina. Hindi na nagsalita pa si Felix hanggang sa bumukas ang elevator at naglakad na siya pabalik ng opisina niya na nakasunod lamang si Calvin. Umupo si Felix sa kanyang swivel chair at nagsimulang magtipa sa keyboard nang hindi tinitingnan si Calvin. Ayaw niyang tingnan si Calvin dahil ayaw niyang sumakit ang kanyang ulo sa mga problemang inilalapit ng mga ito sa kanya. Nagsimulang sumipol si Calvin sa tono ng Confused in Love na inawit ni Keisha Cole. Napatingin si Felix kay Calvin na pahigang nakasandal sa sofa at nakataas pa ang mga paa nito na nakapikit ang mga mata habang panay pa rin ang sipol. Hindi pinansin ni Felix ang kaibigan kaya mas lalong nilakasan ni Calvin ang pagsipol niya kaya nakakaramdam na ng pagkainis si Felix sa kaibigan. Calvin, may sasabihin ka ba ha? Inis na ani Felix at siya naman ngayon ang sumandal sa kanyang upuan habang nakatitig sa kanyang kaibigan. Idinilat naman ito ang isa niyang mata tiningnan sa Felix na kanina pa naiinis. Wala nga, gusto ko lang magstay dito dahil naiinip ako sa opisina ko. Tinatamad ako na hindi ko maintindihan. Masama ba na magpalipas ng oras dito ha? Sagot naman ng kanyang kaibigan. Napapailing naman si Felix at muling nagtipa sa keyboard. Matulog ka na lang dyan dahil marami pa akong trabaho dito. Wika ni Felix at hindi na pinansin pa si Calvin. How can you tell whether you have feelings for a woman when I am already in love with someone else? I'm just interested since something in me has altered anytime I'm near her. I never noticed it before, but when I'm near her, my heart starts beating a little faster and I get butterflies in my stomach. Maybe it is just the caveman in me that thinks I can have every beautiful skirts that shows interest in me. It's bothering me that I'm considering pursuing her when I'm in love with my girlfriend. I have no idea what it is. Maybe I'm crazy. Or I suppose I'm a Casanova. Wika niya. Hindi naman siya tinapunan ng tingin ni Felix at panay pa rin ang tipa dito sa keyboard niya. Bro, sagutin mo naman ako. Ani Calvin sa kanya. Init lang ng katawan niyan. Ikadyot mo para mawala. Ganun lang ang ginagawa ni Henry at Simon. Kadyot pa more. Kaya ayun, ang ending, hinawanan sila ng babae. Hiyak pa more. Sagot ni Felix na ikinatawa ni Calvin. Tom, di ko iiyakan ng babaeng yun. Inalok ko nga ng kadyot. Ayun, saang sapok ang tumama sa mukha ko. Wika ni Calvin na hindi tumitigil sa pagtawa. Napahinto naman si Felix sa pagtitipa at nilingon si Calvin na tawa pa rin ng tawa. Isa ka ding tanga, Calvin. Maniwala ka sa akin. Isang araw, makikihilera ka kay Simon at Henry sa grupo ng katanghan pa more. Tingnan natin kung mauulit mo pa ulit yung sinasabi mong hindi mo iiyakan ng babaeng iyon. Ani Felix. Umiling-iling si Calvin at nilapitan ng kaibigan niya na nakakunot noon na. Nalilito kasi ako. Gusto ko maintindihan ng sarili ko kung bakit ba ganito ang nararamdaman ko. Sigurado ako sa pagmamahal ko sa kasintahan ko. Ang hindi ako sigurado, bakit ganoon ang nararamdaman ko sa kanya? Wala akong pagmamahal sa kanya. Sigurado ako dyan. Pero ang pagnanasa ko sa katawan niya mas lalong tumitindi. Nalilito na ako kung bakit ganito ang nararamdaman ko.
See? Sabi ko sa'yo nasisiraan na ako ng bait. Mahabang litanya ni Calvin sabay tawa muli ng malakas. Hindi mo na ako tatawa ngayon, Calvin. Hindi ko na rin tatanungin kung sinong babaeng tinutukoy mo dahil pakiramdam ko, kilala ko ng babaeng iyan. Hihintayin ko na lang na kusakan tumayo sa likuran ni Simon kasi pangatlo ka na sa tanga. Wika ni Felix at muling nagtitipa sa keyboard. Hindi na namulit pa si Calvin dahil nakikitaan niya si Felix ng pagkainis. Hindi rin naman siya umalis ng opisina ni Felix at nahiga lang siya sa sofa at ipinikit na ang mga mata. Bumukas ang pintuan ng silid at opisina ni Felix at iniluwa naman ito si Henry na nagtataka kung bakit nasa opisina ng pinsan niya si Calvin. Tinapik ni Henry ang paa ni Calvin kaya naman napadilat ito ng kanyang mga mata at kunot noon niyang tinignan si Henry na naupo sa tapat ng mahabang sofa. Anong ginagawa mo dito? Ang sabi mo sa amin may asikasuhin kang trabaho at ilang linggo kang mawawala. Anong ginagawa mo dito sa opisina ni Felix ha? Ani Henry sa kaibigan nilang si Calvin. Katulad mo yan, may kakatihan problem na gustong masolusyonan. Hintayin mo lang Henry, dahil sigurado ako na madadagdagan na ang grupo ninyo ni Simon. Hindi na kayo malulungkot dahil parami na kayo ng parami. Ang team kadyot ninyo. Wika ni Felix na ikinalingon ni Henry sa kanya. Huwag ka na makailera sa amin at baka sipain pa kita dyan. Kabi nga lang nahihirapan na dadagdag ka pa. Ani naman ni Henry na kay Calvin nakatingin. Huwag ka mag-alala dahil hindi mangyayari iyon. Maikling ani ni Calvin at muli ipinikit nito ang kanyang mga mata. Tumayo si Henry at nilapitan ng pinsan niya. Naupo siya sa office table nito at pinihit paharap sa kanya ang monitor ng computer. Hindi ka pa pala tapos dyan? Hindi ba at no isang linggo pa iyan pinapatapos ng lolo mo sa iyo? Ani Henry. Sa inis ni Felix ay padabog niyang pinihit ang monitor. Paharap muli sa kanya. Paano ko yan matatapos agad Ang dami kong problema nitong mga nakaraang linggo. Lalo kung hindi matatapos ito kung hindi niyo ako tatantanan sa mga problema ninyong nakakainis. Wika ni Felix at sumandal na sa kanyang swivel chair. Bakit nandito ka? Hindi ba't may pinapagawa sa'yo sa tito? Wika niya. Kailangan ko na tulong mo. Nagsend ako sa'yo ng email pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin sinasagot. Kailangan ko yun ASAP. Kaya kung pwede sana bitawan mo muna yan at pakicheck naman na ipinadala ko sa'yo. Ani Henry. Napapailing na lamang si Felix pero tinignan naman niya ang tinutukoy ng kanyang pinsan. So, kailangan mo pala ng approval ko ha? Nakangising ani Felix sa kanya. Kaya nga ako nandito dahil dyan. Perbahan mo na para naman matapos ko na iyan. Naiinis na ani Henry. Isang ngisi naman ang gumuhit sa labi ni Felix kaya nagsalubong ang mga kilay ni Henry na nakatingin sa kanyang pinsan. Ibili mo muna ako ng makakain sa labas. Gusto ko ng Mexican food. Chicken fajitas na may guacamole. Yung maraming guacamole. Ani Felix. Nang marinig ni Calvin ang sinabi ni Felix ay napabalikwas ito ng bangon at tumingin sa magpinsan. Dude, dalawahin mo ng order. Paborito ko yan. Ani Calvin. Felix, hindi mo ako katulong. Kung gusto mo ng chicken fajita, ikaw ang bumili. Inis na tugon ni Henry kaya pinatay ni Felix ang kanyang computer at tinawag si Calvin. Let's go Calvin. Tayo na lang kumain sa labas. After natin kumain, bumalik na tayo ni Laguna. Bukas ko na lang tatapos ang trabaho ko dito. Ani Felix sabay hablot niya sa coat na nakasabit sa sandalan ng swivel chair. God damn it! Oo na! Ako nang bibili! Akin ang pera mo! Galit na ani Henry. Ngumisi si Felix at bumalik sa pagkakaupo. Sa halip na kumuha ng pera ay sumandal siya sa kanyang swivel chair at isang malaking ngisi ang pinakawalan niya. Pati mabayad akin? Anak kayo ng kulugo! Inis na ani Henry at wala na rin naman siyang nagawa kung hindi ang sumunod sa pinsan niya. Malakas na sumara ang pintuan ng opisina ni Felix. Naglakad si Felix palapit sa pintuan at sinilip niya si Henry na papasok na sana ng elevator pero tinawag niya. Paglingon ni Henry, sumigaw si Felix na ibili na rin sila ng coffee kaya sa inis ni Henry ay isang dirty finger ang isinagot niya sa pinsan niya. Ayos galing mo talaga mang asar sa pinsan mo. Ano ba yung kailangan mong permahan at napapasunod mo ang mokong na yun ha? Tanong ni Calvin sa kanya. Yung gusto niya ito yung condominium building. Kailangan niya na budget doon pero sa opisinang ito, manggagaling. Makukuha lang niya ang budget kung pipirmahan ko pinadala niya sa akin. Wika ni Felix. Bakit dito manggagaling may pera naman siya? Ani Calvin. Kasi under ng kumpanyang ito ang proyektong iyon. Wika ni Felix kaya napatango na lamang si Calvin. About sa sinabi ko kanina. Hindi na pinatapos ni Felix ang sasabihin ng kaibigan niya dahil nagsalita agad siya. Oo na, hindi ka iiyak sa babaeng iyon. Tingnan na lang natin, Calvin, kung hanggang saan talagang tapang ninyo pagdating sa mga babae. Wika ni Felix at bumalik na siya sa kanyang ginagawa. Well, makikipusta pa ako sa iyo. Kung gusto mo,
Ani Calvin kaya napatayo si Felix at mabilis na nilapitan si Calvin. Ano ipupusta mo ha? Bet ko yung bago mong sports car na kulay blue. Yun na lang. At kapag mali naman ako nang sinabi, ibibigay ko sa yung big bike ko na matagal mo nang inuutan. Para naman sulit ang pustahan. Wika ni Felix. Ew! Ani Calvin kaya naman isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alright. Sa wakas madadagdagan ang collection kong sports car. Masayang ani Felix at hindi na pinansin pang kaibigan niya. Alam na ni Felix kung ano mangyayari kaya malakas ang loob niyang iposta ang big bike niya. Pero sa isang banda ay nangangamba pa rin siya na baka magkamali siya at matalo ang motor niya. Bigla siyang napalunok at napatitig kay Calvin na may malaking pagkakangisi. Isang tinging may pang-aasar ang ibinigay sa kanya ni Calvin kaya muli siyang napalunok ng kanyang laway at nakaramdam ng matinding pangamba na baka mawala na sa kanya ang pinakaiingatan niyang big bike. Don't worry Felix, aalagaan kong mabuti ang big bike mo. Ani Calvin, hindi niya ito pinansin at nagsimula ng magtipa sa keyboard kahit hindi naman niya alam kung ano na ang mga tinitipan niya. Felix, personal voice. Mag-aalas 10 na ng umaga. Maaga ako nagising kanina dahil maaga pa lang ay naamoy ko na ang pagkaing niluluto sa ibaba. Hindi ako pamilyar sa amoy at pakiramdam ko ay nakakasuka ang baho nito. Mabilis akong nagbihis at bumaba ng unang palapag at mas lalong tumapang ang amoy ng niluluto nilang pagkain. What the hell is that? Tanong ko ng mabungaran ko si Colleen kasama si Andrea at si Olga na nagluluto ng kung ano-ano sa kanilang kusina. Napatingin ako sa platong may lamang maliliit na isda. Mukhang doon ang gagaling ang matinding amoy na hindi ko nagugustuhan. I am not going to eat that, sweetheart. Ani ko sa akin mahal. Habang humahakbang akong palayo, malakas namang tawa ang naririnig ko sa kanila pero hindi ako natutuwa at hindi din ako masaya dahil hindi ako pamilyar sa pagkaing nakahain sa lamesa maliban na lang sa itlog, hotdog at ham na luto na rin. Tuyo yan. Ito namang nakasalang sa kalan ay dilis. Subukan mong kainin at sisiguraduhin ko sa'yo na magugustuhan mo ito. Wika ng mahal ko at ngumuwi agad ako. No thanks, dito na lang ako sa itlog, ham and hotdog. Wika ko kaya mas lalong tumawa ang mahal ko. Tumakbo naman akong paakyat sa itaas at naligo ako dahil pakiramdam ko ay kumapit sa katawan ko ang amoy ng niluluto nila. Pagbaba kong muli ay bukas na ang lahat ng bintana at pintuan kaya halos hindi ko na rin naaamoy ang pagkaing niluluto nila. Napatitig ako kay Colleen habang pawisan na noon niya na naghahain kaya naman mabilis ko siyang nilapitan at pinunasan ko ng bimpo ang noo at ilong niya. Ako na dyan, maupo ka na lang dito at baka mapagod ka pa. Wika ko sabay kuha ko ng mga plato na hawak niya. Ngumiti naman siya sa akin ng matamis kaya hinalikan ko siya sa kanyang labi. Iginiya ko siya sa upuan at ako na nagtuloy sa pag-aayos ng mga plato sa lamesa. Napatingin naman sa akin ang nanay ni Andrea na gulat at pilit na inaagaw sa akin ang mga hawak ko at siya na daw mag-aasikaso pero tumanggi ako. Sa unang pagkakataon ay naghain ako ng lamesa sa lamesa ng ibang tao na kailanman ay hindi ko ginagawa. Sa unang pagkakataon ay ngayon ko lang dinaramdaman ang kakaibang saya sa puso ko habang ginagawa ko ito na nakatingin sa akin ng mahal ko ng may pagmamahal. Pagkatapos ko maghain ay naganap ako ng coffee maker pero wala akong makita. Hinalugog ko na yata ang buong kusina pero wala akong makitang coffee maker. Paano sila nabubuhay ng walang coffee maker? Baby, nasaan ang coffee maker? Tanong ko sa mahal ko. Nilapitan naman ako ni Andrea at tinurong isang glass na tea kettle na may lamang mainit na tubig at nakasalang sa kalan. Ayun ang mainit na tubig. Mano-mano ang paggawa ng kape dito. Depende din sa tapang na gusto mo at depende din kung gaano katamis ang gusto mo. Ito naman ang kapeng barako. Masarap yan. Paborito yan ng tatay ko. Sana mo gustuhan mo. Wika ni Andrea kaya napahawak ako sa isang garapong may lamang coffee powder. May chocolate rin kayo dito o kaya gatas? Bawal sa mahal ko ang kape kaya pagtitimpla ko siya ng gatas o chocolate drink. Wika ko. Inabutan naman agad ako ni Olga na isang bote na may lamang chocolate powder kaya naman napangiti na ako. Gusto ko din ng kape. Ani ng mahal ko. No baby, bawal sa iyong kape dahil buntis ka. Itong iinumin mo at huwag matigas ang ulo mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ani ko sa kanya. Minusuan naman niya ako. Tumingin sa ibang direksyon. Hindi niya ako madadala sa pagtataray niya dahil kapag sinabi kong bawal ang kape, kahit na ano pa ang gawin niya, hindi talaga pwede sa kanya ang kape. Kumuha ako ng kape para sa akin at isang chocolate drink para naman sa aking mahal at tinabihan ko na siya sa lamesa. Sige na baby. Subukan mo lang itong tuyo. Isang kagat lang tapos kapag ayaw mo talaga hindi na kita pipilitin pa.
Wika niya, talagyan pa ako ng sobrang liit na isda sa plato ko. Tikman mo din yan. Dilis naman yan. May dalawang klase tayong sausawan. Isang suka na maanghang, maraming bawang at may kamatis na marang at paminta. Anya, wala na akong nagawa kung hindi ang sumunod sa mahal ko dahil ayoko magtampo ito sa akin. Pikit mata kong kinagat ang tuyo na isinubo niya sa akin at saka ko ito biglang nilunok nang wala nang nguya-nguya pa, sabay ngisi ko sa kanya at ng mga ako upang ipakita ko sa kanya na wala na laman ang bibig ko. Sobrang alat at may kiliskis pa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko nang sumayad ang tuyong isda sa aking bibig. Basta nilunok ko na lang at para wala na siyang masabi pa. Ganon din ang ginawa ko sa dilis at pagkatapos ay ininom ko agad ang kape ko. Kahit halos mapaso na ang dila ko sa sobrang init nito. O diba? Ang sarap niya? Anya. Ngumawi ako sa kanya sabay iling ng aking ulo na ikinatawa agad niya ng malakas at niyapos ang aking braso. Thank you, mahal. Kahit hindi ko sanay kumain yun sumubo ka pa rin for me. Malambing niyang ani sa akin kaya hinimas ko ang kanyang pisngi at hinalikan ko siya sa kanyang noo. Basta, wag nang mauulit ha. Hindi talaga ako kumakain ng ganyan. Bulong ko sa kanya at tumango naman agad siya at ngumiti sa akin. Pagkatapos namin kumain ay tinawagan ko naman ang mga kaibigan ko. Wala sila dito ngayon dahil inaasikaso naman nila ang mga negosyo nila. At ang iba naman ay naglalakwatsa katulad ni Lian at ni Jamie. Kailangan ko sila ngayon dahil may mahalaga kami lakad. Kailangan ko rin magpaalam sa mahal ko mamaya at alam ko naman na mauunawaan niya ako kung lalabas kami ng bansa. Kasama ko ngayon dito sa Batis sila Lester. Nagpaalam muna kagabi si Lian at si Jamie dahil may lakad daw silang dalawa pero kanina ay tinawagan ko sila upang pumunta dito. Siguradong umiiwas lang din sila sa amin ni Henry dahil alam nila na hindi pa kami tapos sa kanilang dalawa. Nasaan si Jamie? Napalingon kami sa pinanggalingan ng boses nang marinig namin ang inis na boses ni Henry na hinahanap si Jamie. Hindi pa rin makalimutan ni Henry ang pagsasabi ni Jamie na nakakadiri siya kaya gusto niyang paghigantihan ito. Hindi pa bumabalik pero mamaya lang ay nandito na iyon dahil may lakad tayo. Ani ni Ita na kadarating lang din dahil lahat sila'y pinatawag ko. Saan ka ba galing, Henry? Tinatawagan kita kagabi dahil may paggagawa ko sa'yo pero hindi mo sinasagot ang tawag ko. Wika ako sa kanya. Napatingin naman siya sa akin at naupo siya sa batong malapit lang sa akin. Kasama ko si Harold kagabi. Nakapag-inuman ako sa kanila kagabi. Malalakas uminom ang magkakaibigang iyon at kontrolado ang sarili kaya hindi sila basta-basta nalalasing. Sagot niya na ikinatawa ko ng mahina. Kung inaakala mo na makukuha mo ang loob ni Ivan ay nagkakamali ka. Tigilan mo ang ginagawa mong pagpapaamo mo sa kanila dahil hindi ako tatraydorin ni Ivan. Ani ko, biglang kumunod ang noon niya tinitigan ako ng masama. So, alam mo nga talaga kung nasaan si Jane? Hindi mo sasabihin sa akin yan ngayon kung wala kang alam. Magtapat ka na sa akin, Felix. Sabihin mo sa akin ang totoo kung nasaan si Jane. Natawa lang ako ng mahina at napapailing sa akin niya. Dumampot ako ng maliit na bato at ibinato ko ito sa batis na may mga maliliit na istang naglalanguyan. Pagsayad ng bato sa tubig ay biglang nagpulasan ng mga isda kaya napangiti ako dahil sa simpleng ginawa ko. Pakiramdam ko'y na-relax ako ng sandali. That's awesome! Ani ko at inulat ko muli ang ginawa ko pero biglang sinalo ni Henry ang bato kaya salubong ang kilay ko na tinitigan ng pinsan ko. Felix, answer my question. Do you know where Jane is? Is she still in the Philippines? They can't leave the country since they don't have any money. That's why she'll work as a nanny for my kids to help pay for her sister's education. Tell me what you know about Jane. Why don't you want to help me? Wika niya. Nakikita ko sa mga mata niya ang inis sa akin pero wala naman siyang magawa dahil hindi niya ako magagawang labanan. I have no idea where Jane is. Why can't you understand that? I'll let you know where she is when I find out. Wika ko. He took a long breath and I'm not sure if he believed what I said. But ako'y napabuntong hininga na rin at hindi ko siya tinitingnan. Ayoko mabasa niya na hindi ako nagsasabi ng totoo. May unawaan kami ni Trans pero sinabi ko sa kanya na kapag napagdesisyonan ko na sabihin ang totoo kay Henry ay wala na siyang magagawa pa. Alright, I'm hoping you can help me find her. I've tried everything but I haven't found her yet. Anya, ngumiti lamang ako sa kanya at tumango. Nakita ko ang malungkot niyang mukha pero para sa akin ay hindi pa sapat iyon. Napalingon naman ako na magtanong si Calvin. Ano bang napaka-importanteng lakad natin at lahat tayo kailangan nandirito? May pupuntahan ba tayo ngayong araw? Out of the country ba, ha? Tanong ni Calvin. Hindi naman ako kumikibo dahil hinihintay ko pa ang lahat ng mga kasama namin. Kailangan namin bumalik ng Milan dahil nagkaroon ng aberya ang isang shipment ni Lolo.
May nagbanta pa sa buhay ni Lolo kaya tuturuan ko lang ng leksyon ang pipitsuging sindikato na iyon. Sabi ni Lolo ay kaya na niya iyon pero hindi ako papayag. Hindi ako makapapayag na may magbabanta sa buhay ng lolo namin. Mukhang importante nga, kapag ganyan kang katahimik, ibig sabihin ay sangkot ang pamilya mo. Tama ba ako, bro? Ani naman ni Troy na nanginginain ng turo na niluto pa ng mahal ko. Ang sarap nito, crunchy and sweet outside, tapos ang lambot sa loob, na bahagya lang ang tamis. Sana lagi magluluto ng ganito si Princess Ali. Ani Troy. Oo naman, coming from someone na sobrang pihikan pagdating sa pagkain. Nakaka-proud naman. Ani ng mahal ko kaya bigla ako napalingon. Bakit mag-isa ka lang? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka pupunta dito na mag-isa dahil baka madulas ka. Bakit ba kasi napakatigas ng ulo mo, ha? Inis kong ani pero may kasamang pag-aalala dahil mabato sa lugar niya ito at baka madulas pa siya at kung ano mangyari sa kanila ng anak namin. Kasi gusto ko ng balot. Gusto kong ibili mo ako ng maraming balot. Anya na ikinalaki ng mga mata ko. Balot? Bakit nagpapabili siya ng balot? Alam naman yan ayoko makakita ng balot sa paligid. Huwag ng balot. Marami naman pwedeng bilhin. Itlog na nilaga na lang o kaya itlog na maalat ha. Yun na lang bibilhin ko sa'yo. Ay nikot ngumiti pa ako sa kanya ng matamis para pumayag siya. Bigla namang namula agad ang kanyang mga mata at agad na nagtuluan ng mga luha na ikinagulat ko at napatingin pa ako sa mga kaibigan ko. Bigla ko siyang hinapit ng yakap at inalo ko ang umiiyak kong mahal. Hindi ko alam kung bakit siya umiiyak, samantalang wala naman akong ginagawang masama. May masama ba sa itlog na maalat o kay sa itlog na nilaga? Baby, bakit ka ba umiiyak? Ano nangyayari? Ani ko. Nag-aalala ako sa kanya dahil baka may masakit sa kanya kaya inalis ko ang pagkakayakap ko sa kanya at tinimas ko agad ang tiyan niya. Gusto ko ng balot. Gusto ko yung malaki ang kitty. Yung matigas na ang tuka. Anya kaya bigla ko natigilan habang kulang na lamang ay lumuha ang dalawa kong mata sa mga narinig ko. Halos maduwal-duwal ako sa naiisip kong itsura ng balot na gusto niyang kainin. Ew! Ani Henry na sanabayan pa ng malakas na tawanan sa paligid kaya mas lalong umatungal ng iyak ang mahal ko. Magsitigil kayo! Malakas kong sigaw dahil pinaiiyak nila ang mahal ko. Para namang may nagdaang anghel at lahat ay natahimik baging ang mahal ko. Ay hikbi na lang ang maririnig. Naglilihiyan kaya ganyan. Ani Lian na kararating lang kasama si Jamie. Nagulat naman ako sa sinabi ni Lian at napatingin ako sa aking mahal. Naglilihi? My God, bakit naman sa dinami-dami ng maaring hilingin niyang pagkain ay balot pa? At ang nakakadiri doon, gusto niya malaki ang kite at matigas na ang tuka. Kapag kinain niya inyon, baka matusok ng matigas na tuka ang baby namin sa tiyan niya. Hindi maaari dahil baka masaktan pang baby namin. Phew! I will kill you, Jamie! Galit na ani Henry kay Jamie. Hahablutin na lang sana ni Henry ang kaibigan namin pero sinaway ko sila dahil may mas malaki ang problemang hinaharap. Mas malaki ito kasi sa pagbabanta kay Lolo. Gusto ko ng balot ngayon din. Gusto ko yung malaki na ang kita at matigas na ang tuka. Anyang muli. Pakiramdam ko ay mga mata ko naman ang namula at handa na akong umiyak. Dude, iiyak ka ba? Gulat na tanong sa akin ang pinsan kong gago. Basta, gusto ko ng balot. Kapag hindi mo ako ibinili ng balot, makikipaghiwalay ako sa'yo. Nakabusangot na ani ng mahal ko kaya para akong itinulos sa narinig ko at tinitigan ko ang mga kaibigan ko. Go! Ano pa bang hinihintay niyo ha? Nathan, pangunahan mong paghahanap ng balot ngayon din. Huwag babagal-bagal ang kilos niyo. Kapag sinabi ng prinsesa ko na gusto niya ng balot, yun ang masusunod. Malaki ang kitty at matigas ang tuka. Ani ko at para akong naduduwal nang bigkasin ko ang malaking kitty at matigas na tuka. Bigla namang nagningning ang mga mata ng mahal ko nang marinig niya ang tinuran ko. Talaga ah? Gusto ko maraming balot ha? Marami. Anya na ikinakamot ko ng aking ulo lalo na nang simulan niya kaming bilangin lahat tapos pumalakpak pa. Bigla kong kinutuba ng masama at napatingin ako sa mga kaibigan ko na hindi na rin makakibupa nang makita nila na binibilang kaming lahat ng mahal ko. Mamaya nila ako babalik. May iniuutos nga pala sa akin sa mommy. Ani Jamie pero bigla siyang pinigilan ni Lian na may malaking pagkakangisi sa kanyang labi. Dito ka lang. Mananatili ka dito hanggang sa makabalik sila Nathan. Anya kaya napalunok ako at napatingin ako sa mukha ng mahal ko na halos mapilas na ang labi sa laki ng pagkakangiti niya. Masakit ang tiyan ko mahal. Gusto ko magbanyo. Alam mo namang matagal ako magbanyo, hindi ba? Minsan nga inaabot ng 3 oras.
Wika ko at akma na akong tatayo, nasa puantyan ko at pangupo ko pero bigla akong pinigilan ni Colleen. Tren ba lumalabas sa'yo at inaabot ka ng 3 oras? Palusot mo bulok. Ani Lian kaya sinamaan ko siya ng tingin kaya napapeace sign siya sa akin. Dito ka lang mahal ko. Walang aalis sa inyo dahil kapag umalis ang isa sa inyo, hindi ko pakakasalan ang leader ninyo. Wika ng mahal ko kaya nanlalaki na naman ang mga mata ko dahil sa tinuran niya. Ang humakbang ang paapaalis sa lugar na ito. Babarilin ko sa paa. Kilala niyo ako kapag sinabi ko ginagawa ko. Malakas kong sabi sa kanila kaya lahat naman ay kanya-kanya na ng upo.